Ang Gilas Pilipinas, ang pambansang koponan ng basketball ng Pilipinas ay dumaan na sa maraming magagaling at kilalang manlalaro sa paglipas ng mga taon. Maraming taga-suporta ang nagtatanong kung bakit nawawala na sa team ang ilang paborito o dating inaasahang atleta. Pinalayas ba ito o sadyang hindi na bumalik o pinabalik? Yan ang mga katanungan na sasagutin natin sa videong ito. Renz Abando. Si Renz Abando ay isa sa mga pinaka-promising na batang manlalaro ng Gilas at nakalaro na rin sa mga malaking torneo tulad ng FIBA World Cup. Ngunit sa mga sumunod na windows, hindi siya naisama sa final pool dahil hindi siya regular na nakakadalo sa mga ensayo. May conflict sa kanyang schedule dahil sa commitment niya sa kanyang club team na kasabay ng paghahanda ng Gilas. Ang kakulangan sa ensayo ay naging hadlang upang ma-integrate siya ng maayos sa sistema ng team. Binigyan din ni Coach Timko ng kahalagahan ng training time at familiarity sa sistema ng laro. Kahit hindi siya nakasama kamakailan, nananatili siyang bahagi ng mas malawak na player pool ng Gilas. Patuloy pa rin ang paghanga ng coaches at fans sa kanyang talento at athleticism. Kapag naging mas maayos ang kanyang schedule sa hinaharap, malaki ang tsansa niyang makabalik sa lineup. Bata pa siya at marami pang taon sa harap niya para magrepresenta ng bansa. Ang pagbabalik niya sa Gilas ay nakasalalay sa kanyang availability at dedikasyon sa training. Stanley Pringle. Si Stanley Pringle ay kilala bilang isang maasahang guard sa PBA at minsan na ring naging bahagi ng Gilas. Subalit, kadalasan ay limitado lamang ang kanyang papel bilang alternate o reserve. Isa sa mga dahilan ay ang issue sa eligibility, minsan ay kinikilala siyang naturalized, kaya hindi siya maaaring ituring bilang local player sa ilang FIBA tournaments. Dahil dito, madalas ay pinipili ng Gilas na gamitin ang naturalized player slot sa mga big man imbes na sa guard tulad niya. Isa itong malaking hadlang sa kanyang full participation. Bukod sa eligibility, matindi rin ang kompetisyon sa guard position sa Gilas mula sa mga homegrown talents. Kahit nasa maayos siyang kondisyon, kailangang pumili ang coaching staff batay sa balanse ng lineup. Pinagtutuunan din ng pansin ang chemistry at availability ng mga manlalaro sa buong training camp. Si Pringle ay laging nasa radar pero bihira siyang unang pili dahil sa mga nabanggit na limitasyon. Ang karera niya sa Gilas ay mas naapektuhan ng patakaran kaysa sa kanyang performance. Greg Slaughter. Ang karera ni Greg Slaughter sa Gilas ay tinahak ng mga tanong sa eligibility at ilang personal na desisyon. Sa isang punto, kusa siyang umalis sa Gilas pool dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng ibang players na mas nangangailangan ng spot. Nakakagulat ito para sa ilan, lalo na't malaki ang kanyang katawan at kakayahan na makipagsabayan sa mga higanteng kalaban sa international stage. May mga panahong nagkaroon din siya ng injury na naging hadlang sa kanyang kondisyon para makasali sa training at laro. Dahil dito, naging on and off ang kanyang presensya sa Gilas. Kahit nakalaunay kinilala na siya bilang local player, naging problema pa rin ang kanyang timing at physical readiness. Madalas ay may conflict ang kanyang availability dahil sa commitment sa club team at personal na desisyon. Habang nagbabago ang playing style sa international stage, mas pinapabura ng Gilas ang mas mabilis at versatile na big men. Kahit na may potensyal siyang makatulong, unti-unti siyang hindi na aktibo sa national team pool. Ang pagbabalik niya sa Gilas ay nakadepende sa kanyang performance, kondisyon, at kung tugma pa siya sa direksyon ng team. Calvin Abueva. Si Calvin Abueva ay matagal ng paborito ng mga fans dahil sa kanyang kakaibang energy at puso sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Gayunpaman, ang mga issue sa labas ng court at problema sa eligibility ang dahilan kung bakit madalas siyang hindi naisama sa final roster. Kahit na naiimbitahan siya sa training camp, may mga torneo kung saan hindi siya pinayagan dahil wala siya sa opisyal na listahan ng mga manlalaro. Mahalaga ang ganitong klaseng dokumentasyon lalo na sa international competitions kung saan mahigpit ang mga patakaran. Kahit handang-handa siyang maglaro, nasayang ang pagkakataon dahil sa papel at timing. Nakaranas din si Abueva ng mga suspensyon noon na nakaapekto sa kanyang pagiging available sa national team. Bagamat naresolba na ang mga ito, nagdulot pa rin ito ng pag-aalinlangan sa kanyang status sa mga susunod na lineup. Bumalik siya sa training kasama ang team, umaasang mabibigyan ng panibagong pagkakataon. Ngunit sa mata ng mga coach, hindi lang galing ang batayan kundi pati disiplina at pagiging mapagkakatiwalaan. Habang nananatiling dominante siya sa PBA, hindi pa rin tiyak ang kanyang pagbabalik sa Gilas dahil sa mga nakaraang isyo at matinding kompetisyon. Terence Romeo. Si Terence Romeo ay nagdala ng kakaibang galing at scoring ability sa kanyang mga unang taon sa Gilas Pilipinas. Ngunit, ang mga injury ang pangunahing dahilan kung bakit nabawasan ang kanyang presensya sa national team. Kapag kailangan ng Gilas ang full participation sa ensayo at laro, madalas siyang hindi makasali dahil sa mga pisikal na iniinda. Inamin din niyang may panghihinayang siya sa hindi madalas na paglaro, ngunit mas mahalaga ang kanyang kalusugan. Ang isang manlalaro ay magiging epektibo lamang kung siya ay 100% healthy, at sa kaso ni Romeo, matagal din ang naging recovery niya. Bukod sa injuries, may mga pagkakataon din na hindi siya naisama sa final roster dahil sa eligibility at administrative issues. Halimbawa, sa isang torneo, hindi siya nakasama dahil hindi na isumite ang kanyang pangalan sa required na listahan.
Ang ganitong teknikal na usapin, kasabay ng kanyang injury history, ay nagpapahirap sa kanyang inclusion. May mga nakaraan ding disciplinary issues pero nalampasan na ito at nakabalik siya sa professional play. Nais pa rin ni Romeo na makabalik sa Gilas, ngunit ang timing at availability ang magiging susi. Kiefer Ravena. Ang karera ni Kiefer Ravena sa Gilas Pilipinas ay puno ng pagsubok at tagumpay. Isa siya sa mga naging haligi ng programa, ngunit humarap siya sa matinding balakid ng masuspinde ng 18 buwan dahil sa doping violation. Ang suspensyon na ito ay labis na nakaapekto sa kanyang momentum at kakayahang makapaglaro sa mga international tournaments. Pagbalik niya, may mga pagkakataon ding kinailangan niyang laktawan ng national team duties dahil sa personal na dahilan gaya ng medikal na operasyon. Ang mga pagkaantala na ito ay pumihil sa kanyang tuluyang pagbabalik sa regular na rotation ng Gilas. Isa pa sa mga hamon ay ang kanyang paglalaro sa Japan B-League kung saan minsang sumasabay ang schedule sa mga laro at ensayo ng Gilas. Mahirap mag-commit ng buo kapag may mga sabayang obligasyon sa ibang bansa. Kahit na may kakayahan at leadership siya, hinahanap ng Gilas ang mga players na laging present sa training camps. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong players na lumitaw at mas naging available sa coaching staff. Bagamat nananatili siyang iginagalang na manlalaro, lumiit ang kanyang papel sa national team dahil sa availability at pag-usbong ng mga bagong talento. Gio Jalalon. Si Gio Jalalon ay minsang kinilalang isa sa pinakamahusay na defensive point guard sa PBA at nakapagsuot rin ng Gilas Pilipinas jersey sa ilang laban. Subalit, paulit-ulit siyang nakaranas ng injury, lalo na sa kanyang hamstring, na naging hadlang sa kanyang paglahok sa national team. Sa ilang window ng FIBA qualifiers, napilitan siyang umatras upang mag-focus sa kanyang rehabilitasyon. Dahil dito, nahirapan siyang makabawi at patunayan ang kahandaan niyang bumalik sa matinding kompetisyon. Mahalaga para sa mga coach na ang players ay hindi lamang magaling, kundi dapat ay malusog at laging available para sa schedule ng international tournaments. Bukod sa mga injury, naharap din si Jalalon sa matinding kompetisyon mula sa iba pang guards tulad nina Scottie Thompson, Kiefer Ravena, at Jordan Clarkson. Laging puno ang guard rotation ng Gilas, kaya kahit kaunting pagbaba sa forma o availability ay pwedeng makaapekto sa kanyang tsansa. Bagamat isa pa rin siyang mahalagang player, ang timing ng kanyang injuries ay tumapat sa mga kritikal na panahon ng training ng Gilas. Dahil dito, mas nakabuo ng chemistry ang ibang manlalaro at nakuha nila ang tiwala ng coaching staff. Gayunpaman, kung siya ay muling makabalik sa kanyang peak form, may pag-asa siyang makabalik sa Gilas pool. R.R. Pogoy. Si Roger R.R. Pogoy ay isa sa mga pinaka-consistent na manlalaro ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon. Kilala siya sa kanyang solidong depensa at kakayahang umiskor mula sa labas ng arco. Sa loob ng maraming torneo, kabilang ang FIBA Asia Cup at World Cup qualifiers, naging mahalagang bahagi siya ng rotation ni coach. Ngunit noong 2023 FIBA World Cup, nalaro niya ang kanyang huling opisyal na laro para sa Gilas. Pagkatapos nito, bigla siyang nawala sa lineup dahil sa isang seryosong kondisyon sa puso. Matapos ang World Cup, inihayag ni Pogoy na siya ay nagkaroon ng rare heart condition, dahilan upang pansamantalang huminto siya sa professional basketball. Ayon sa kanya, kailangan niyang magpahinga at sumailalim sa gamutan para matiyak ang kanyang kalusugan. Ipinahayag din niya na nais pa rin niyang makabalik sa Gilas kung papayagan ang kanyang kalagayan. Hanggang sa ngayon, nananatiling open ang pinto para sa kanyang pagbabalik, ngunit kalusugan pa rin ang prioridad.